Tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo ng ating Panginoong Jesus ay namatay matapos siyang ipako sa krus at nabuhay after 3 days. Pero alam niyo po, nung nakita ng mga disipulo na si Jesus ay umakyat sa langit, meron pong 500 na mga testigo, witnesses na nakita nila na talagang nangyari yun. Hindi mapigilan ng mga disipulo na sabihin sa lahat, sa kahit kanino, na si Jesus ay nabuhay tapos ng 3 araw. So yung iba pong hindi nakakita, hindi po sila naniniwala kahit meron nang nagsasabi na talagang pinaninindigan ng mga disciples na totoo yung sinasabi nila. Na alam nyo, antitindi po ng pinagdaanan nila ng mga disipulo ng ating Panginoon. Halimbawa po si James and si Apostle Paul, pinugot po ang kanilang mga ulo. Grabe! Kawaling may kumukulong mantika, hinagis po doon si John. At buhay pa po siya noon. Hindi po yun ang naging reason kung bakit siya namatay. Natural death po yung nangyari kay John. Si Pedro po o si Peter ay pinako sa krus, upside down. Si Bartolome naman po, binabalatan siya habang buhay. Imagine, dahil sinasabi lang buhay ang Panginoong Jesus, na buhay ang Panginoong Jesus after 3 days, pinaninindigan nila yung pinaniniwalaan nila kasi kitang-kita nila, nakita nila, nasaksihan nila na totoo na nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Si Matias po, sinunog. Yun po yung naging cause ng kanyang kamatayan. Ang titindi. Si Matthew, sinaksak hanggang mamatay. Si Andrew, crucify po siya ng pa-X. And 2 days na po siyang naka-crucify, hindi pa po siya namamatay. At ang malupit pa po dun, imagine niyo ha, nakapako na po siya sa krus, na pa-X. Pero pinipreach niya pa rin. Nag-preach pa rin po siya. Sinasabi niya pa rin, yung pag-ibig ng Panginoon, sinasabi niya pa rin na ang aking Jesus ay nabuhay na muli after ng 3 araw. Habang nakapako, nag-preach pa rin. Tapos tayo, nahihiya tayong sabihin sa ating mga kaibigan, nahihiya tayong mag-post ng mga Bible verse. Alam mo, nasabihin sa atin ni Andres, yung hiya naman ako sa iyo. Eto ako, nakapako na, nakabaliktad na, papunta na sa kamatayan, pero hindi mapigil yung pagpipreach ng gospel ng ating Panginoon. Etong mga disciple ng ating Panginoon, mas pipiliin nila na mamatay sila kaysa i-deny nila ang katotohanan na si Jesus ay buhay at makapangyarihan. Tayo, kaibigan, tayo mga kapatid, ilang beses ba tayo naging katulad ni Pedro na sinasabi natin sa ating Panginoon na Panginoon, mahal kita, hindi kita iiwan. Kahit saan ka magpunta, susunod ako sa iyo. Pero ilang beses niyan dininay si Jesus. Ilang pagkakataon ba sa buhay natin na dinidinay natin ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin? Huwag tayong papigil, kaibigan. Ilang beses tayong iniligtas ng Panginoon. Ilang beses niyang pinatunayan sa atin ang kanyang pagiging Diyos. Ilang beses niya tayong paulit-ulit na ibinabangon kahit paulit-ulit tayong nadadapa. Yung pagpapatunay ng Diyos na tayo ay mahal niya, na tayo ay tinutulungan niya, na tayo ay inililigtas niya. Hindi ba sapat na dahilan yon para hindi natin pigilan yung sarili natin na sabihin sa lahat ang kabutihan ng ating Diyos? Na siya ay buhay, na siya ay makapangyarihan, na siya ay Diyos na puno ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad, Diyos ng bagong buhay, Diyos ng bagong tagumpay. I am Blessed Victoria, I am forever blessed, and so are you.